Hello mga kabubong! Ngayong araw pupunta tayo sa project na kung saan sinisimula na yung ating undersheeting para sa stone coated. Pero bago yan, please don't forget to like and subscribe because it's time to first up, let's go! So ayun, after 5 hours, nakarating na nga tayo sa ating project na kung saan magsisimula na tayo ng installation ng ating undersheeting. Kaya naman ipapakita namin mismo sa inyo kung paano ang tamang pag-install ng undersheeting para sa ating stone coated. Ready na! Kasi nung nakaraan pagpunta natin, hindi pa siya ready. Medyo ano pa yung framing natin. Pero ngayon maglalagay na sila ng cross bracing at saka Sagrad. Not sure kung maglalagay pa sila ng Sagrad, pero tingin ko hindi na kasi yung spacing naman ng parlors natin ay 0.6. So, yun. So, nag-electrical na sila. Ayun, may cross bracing na. So, yung purpose ng cross bracing para intact yung ating framing. Kahit anong movement yan, naka-cross siya, naka-full support siya. So, hindi gagalaw yan. Diba? Hindi gagalaw. Tulad ng dati na umaalog talaga. Kahit daga siguro, aalog-alog yung framing. But so far, tingin ko wala na yan. Wala nang, hindi yan aalog-alog kasi meron na siyang cross bracing. Not sure kung lalagyan pa nila ng Sagrad yan kasi masinsin naman yung Parlina. So yun pala ang reason bakit tayo mag-undersheeting kasi yung spacing ng parlance natin ay 0.6 at hindi lang yun. Kailangan talaga natin mag-undersheeting pag stone coated para 100% zero leak. Kasi ang tingin ng tao kasi pag stone coated ay hindi tumutulo. Pero hindi yan 100% na hindi tutulo. Unlike doon sa aming mga previous project na na-retrofit, yun sa Casa Milan, ang existing roof noon ay stone coated. Ang ginawa natin ay retrofit metal roof yung sa taas. Pero ang proper talaga dapat ay metal roofing, undersheeting, and then stone coated para zero leak. And that is less expensive. So, nandito na nga tayo sa taas ng bubong na kung saan magsisimula na tayo ng ating undersheeting installation. Pero bago yan, syempre, kailangan mag-layout muna tayo ng, pansi or nylon para mapantay natin yung paglatag ng ating installation. Yan ang pinaka-importante sa lahat, lalo na pag yung ating parlance ay merong konting difference sa alignment. Okay, so yun, pagtapos ng pansi, mag-start na tayo ng ating undersheeting ng metal roof. Let's go! Ano yung spacing ng parlance? So, pag nagkakabit tayo ng stone coated, lalo na pag wala tayong undersheeting, kailangan yung spacing yan ay 0.3. So, dapat mayroon pa itong parlina sa gitna. Kasi yan yung size ng ating metal sheet na stone coated. So, 0.3, ito ay 0.6. Center to center, 0.6. So, yun. Wala siyang parlin sa gitna. Kaya tayo nag-undersheeting. Tama? Tama. Dito tayo sa gitna. So, yan yung 1.5 side lapping. Pag undersheeting kasi 1.5 side lapping lang yan. Pero pag corrugated lang siya, hindi siya undersheeting, 2.5 lapping yan. Yung dulo, dulo sa dulo lang muna po yung dulo ha. Kasi lalagay tayo dyan ng drip folds. Magda-drip folds tayo dyan sa baba.
Inko, baka naman! No, Inko! So yun, mapapansin nyo, naka-anin kami na latag na yero in 25 minutes. O, diba? So meaning, mga 4-5 days tapos na kami maglatag na ating undersheeting. So abangan nyo yung aming next video dahil ipapakita namin mismo sa inyo kung paano mag-install ng ating stone coated gamit yung ating undersheeting. Diba? Lalo na yung mga spacing ng ating secondary framing or battens. LBG. LBG. Tatap ko yung mga Tempaldo. Kababayan mo, siya mga kababayan mo. Yung mga kababayan ko dyan sa Olongapo. Magtino na kayo. So yun, dyan na nagtatapos yung video ito at maraming salamat sa inyong pagsama. Please visit www.casparroofing.ph or Caspar Steel Roofing Converted in our Facebook page. And remember, if you want strong, durable, and built to last, all you have to do is roof the roof